kung bakit nasanggit ni Jesus ang salitang ito, samantalang sa ating paniniwala, siya ay Diyos. Huwag sana natin kalimutan na si Jesus ay nagkatawang tao at nagkakabuhay dito sa mundong ibabaw, na kung saan siya ay nagturo, nagpagaling ng may sakit, ipinagtanggol ang mga api upang makita at maranasan ang mga naranasan ng mga ama. Sa pagkakapako ni Jesus sa krus sa panahong iyon, siya ay dumaranas ng matinding paghihirap, sapagkat sa oras na iyon ay pasa niya ang kasalanan at sanlibutan. Alam ni Jesus ang pansamantalang pagkakahiwalay niya sa Diyos, at ito ang magdudulot sa kanya ng matinding hirap, dahil mararanasan niya ang matinding pagdurusa. Kaya nga, kung ating babalikan sa panahon na siya ay manalangin sa bundok Getsemani, ay humiling sa Diyos na kung maaari ay alisin sa kanya ang saro ng paghihirap. Ngunit nangibabaw pa rin sa kanya ang pagtitiwala at pagsunod sa kanyang Ama. Ang salitang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan, ay isang daing na namumutawi sa labi ng maraming taong dumaranas ng matinding pagdurusa o kapigatian. Sa oras na ito, ay nais kong ilarawan ang sitwasyon ni Jesus na dumaranas ng paghihirap sa mga taong nasa lansangan, na walang makain, walang maayos na tulugan, walang damit, mga pamilyang nagtitiis sa mga squatter area at nagsisiksikan sa isang bubong, mga taong nagtalayas sa kanilang mga sariling lupa, mga taong namatayan ng kanilang kapamilya o kamag-anak, mga taong biktima dahil sa kasalanan ng iba, at mga marami pang mahihirap na sitwasyon sa ating lipunan. Ang salitang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan, ay salitang nasasambit ng mga taong naghihirap o nakakaranas ng bigat ng kanilang kalooban. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa aking pagbanggit, sa aking karanasan. Noong nakaraang buwan ng Pebrero, ngayong taon 2016, ay nagkaroon kami ng 24 na oras na imersyon sa iba't ibang lugar sa Calabarzon. At sa 24 na oras na pananatili namin sa lugar na aming napuntahan, nakita ko kung paano nagtitiis ang mga tao doon para lamang sila ay mabuhay. Ngunit sa kabila ng kanilang kalagayan, nakita ko din sa kanila ang pag-asang balang araw ay makakaako din sila. Bilang isang pastor, hindi ko maipaliwanag ang aking pakiramdam. Maraming mga katanungan ang bumabagabag sa aking kalooban. Na-challenge ako sa aking mga nasaksihan. Ilan sa aking mga katanungan ay, kung ako kaya ang nasa sitwasyon nila, sino kaya? Ano na kaya ang aking buhay? Kaya ko pa bang mabuhay kagaya nila? Sino-sino kaya ang lalapit sa akin at tutulong sa akin? Sa sitwasyon ito, nais kong ituon natin ang ating pansin sa mga taong nasa paligid ni Jesus. Ang mga ordinaryong tao, ang sundalong kapitan, at ang mga babaeng nagmula sa Galilea at Jerusalem na nakatanaw sa balay.
upang makibahagi, makinig, at tumugon sa kahit anong bagay na kaya natin ipagkaloob, ay makapagbibigay gaan sa pakiramdam ng mga taong nahihirapan. Si Jesus, tiniis niya ang hirap dahil walang magawa ang mga tao sa kanyang paligid. Kahit gusto nila siyang tulungan, dahil kung gagawin nila ito, marahil sila din ay mapapahamak. Ngunit sa sitwasyon ni Jesus, kung titignan natin ang sitwasyon ngayon, ay mas maluwag kaysa noon. Ngayon, malaya tayong tumulong sa mga mahihirap. Malaya tayong ipaglaban ng tama. Malaya tayong magsabi sa ating nararamdaman. Malaya tayong gumawa ng tamang desisyon para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Bilang pangwakas, paano kung tanungin tayo ni Jesus, bakit mo ako pinabayaan? Dahil nakikita niya na minsan nagpapabaya tayo sa mga dapat nating pagtuunan ng pansin. Bawat araw, tinatanong tayo ng mga pangyayari